Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa misang ito ay sama natin ang ating mga intensyon tigit sa ating parokya at hindi sa mga lugar kung saan ay nakararanas sa matinding pagbaha dulot ng walang humpay na pagulan. At harinawa ay sa gitna na lahat ng ito, patuloy nating pahayag ang ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Hilingin din natin ang panalangin ng Mahal na Birhen ng Manawag upang tayo ay patuloy niyang kalingain at kupkupin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo mga walang inaasahan kundi ikaw.
hindi maidarangal at hindi magiging banal at sinumang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagkapala sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Makisuyo na lamang po yung mga switch ng electric fans nandito po sa kabilang side. Do po. Dito po sa... Yan. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang kahilingan ni Haring Solomon sa Panginoon, hindi kayamanan, kapangyarihan o mahabang buhay, kundi karunungan sa pagkilala ng masama at magaling. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi pa mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iya'y tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, iya'y aking iingat at susundin ang buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang karunungan ng Diyos. Bagamat hindi marahil natin nakikita agad, ang lahat ng bagay ay nagaganap para sa ikabubuti ng lahat ayon sa panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos
Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayoy, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan ni Jesus ang ginagawa ng isang taong nakatatagpo ng kayamanan. Iniiwan ang lahat para makamit ang kayamanang natagpuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayod, pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghari ng Diyos ay katulad dito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Na makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi kanina doon sa post sa Facebook, ngayong araw magkakaalipunga ka. Claim it. Tama ko siya. Ngayong araw magkakalipunga ka. Claim it. Well, anyway, huwag naman ho sana. Apakahirap pagkaroon ng alipunga. Paghahari ng Diyos, naway matagpuan natin, hindi lamang sa araw na ito, kundi maging sa ating karanasan sa buhay na ito, laltikit sa ganitong karanasan na tayo ay, sabi nga, nasusubok sa pananampalataya, nasusubok sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa dasal na Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Kung araw-araw po ay dinadasal natin ng Ama namin, araw-araw ay dinadasal natin na mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Pero ano ba ang kaharian ng Diyos? Kasi kung mapapansin po ninyo, ditong nagdaang 2 linggo at itong linggong ito, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa mga talinhaga ng paghahari ng Diyos.
2 Sundays ago, ang binigay ni Jesus na talinhaga ay tungkol dun sa maghahasik, na kung saan ay, tapon lang siya ng tapon ng binhi at kung saan ito nalaglag, mayroong binhi na tumubo at mayroong binhi naman na namatay. Ito'y nagpapaalala sa atin kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos at kung paano itong posibleng mabunga sa bawat sa atin. Noong nakaraang linggo, tungkol sa trigo at masamang damo na hindi pinayagan ng may-ari na putulin yung mga masamang damo kasi pa nga pinutol, maaring mabunot maging ang trigo. Hayaan silang lumaki kapwa at pag dumating ng anihan ay sa kanila lamang paghiwa-hiwalayin. Ito'y larawan ng kung sino bumubuo sa simbahan. Merong mabuti, merong masama, merong makasalanan at merong banal. At hindi lang ang simbahan, kundi sa bawat sa atin, na kung saan sa ating buhay, patuloy naghahari ang kabutihan. At meron din naman pagkakataon naghahari ang binating kasamaan sa ating buhay. At ngayong linggo, inhalin tulad ni Jesus ang paghari ng Diyos sa pinakamahalaga na matatagpuan. 2 larawan na kanyang ginawa, 2 talinhaga. Una'y isang nakatagpo ng kayamanan sa bukid. Iniwan ang lahat, pinagbili ang kanyang ari-arian upang mabili ang bukid at ito ay kanyang napasa kanya. At yung perlas na pinakamahalaga, nung matagpuan niya ito, pinagbili niya ang lahat at binili niya yung perlas na iyon. At ito pagkapakita lamang ng kahalagahan ng paghahari ng Diyos. Kaya nga, sa dasal na Ama namin, yun ang ating panalangin, mapasa amin ang iyong kaharian. Pero paano natin makikita sa karanasan natin ngayon ang kaharian ng Diyos? Paano natin makikita sa karanasan natin ngayon ang paghahari ng Diyos? Sa ating pong unang pagbasa mula po sa Aklat ng Mga Hari, ay ating natunghayan ang tugon ni Solomon nung tinanong siya ng Diyos kung anong nais mong ipagkulob ko sa iyo. Siya na kasi yung magiging hari, kapalit ng kanyang amang si Haring David. Pero sa halip na humingi siya ng kapangyarihan, ng kayamanan, ang hiniling ni Solomon ay maunawaing puso. Marunong na puso. Marunong in the sense na alam niyang makita at piliin niya parati kung ano yung tama at mabuti. Calling yung tama at mabuti. Ngayon, kung kayo po itatanungin ko, anong gugustuhin ninyo? Maging matalino, maging marunong? Anong pipili ninyo? Maging matalino o maging marunong? Pag sabi kasi nating matalino, maraming alam. Hindi ho ba? Di ba, misa pag yung mga magkakaibigan, pag yung isang kaibigan ay parati na lang may sagot, sabihin natin, napakarami mong alam o napakatalino mo. So marami siyang alam. Yun yung parang pang sopla natin sa mga kaibigan na maraming sagot sa bawat tanong, maraming mga solusyon sa bawat problema. Napakatalino mo naman. Pero pag sinabi nating marunong, hindi lang siya, pag sinabi nating marunong, maalam sa buhay. Kumbaga, practical knowledge. Sa ibang salita, common sense. Common sense. Mari tayong matalino, pero hindi ka marunong. Kasi may mga taong matalino, pero hindi naman marunong. Gusto niyo yung halimbawa? Yung mga kabataan na nai-in love. Di ba minsan, matalino yung bata, na in love. Yung tinibok ng puso niya, maaring may asawa, maaring patapon ng buhay, kaysa sabihin niya, alam mo, tali-talino mo, pero bakit ngayon? Napakaano mo. Diba? So, merong matalino, pero hindi marunong. Meron namang marunong na hindi matalino. Pero marunong, pero hindi naman matalino.
So hiniling ni Solomon ay marunong na puso, a wise heart, upang makita ang tama sa mali, upang piliin ang mabuti sa masama. Kayon, sa gitna ng ganitong karanasan, mga kapatid, paano natin makikita ang paghahari ng Diyos? Kung tayo may marunong na puso, dahil meron tayong marunong na puso, alam natin kung anong dapat nating gawin. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ito panahon para sabihin natin magdamot. Alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung tama mo, alam mo yung mabuti at tamang dapat gawin sa ganitong pagkakataon. Mula kahapon hanggang ngayong araw, napapansin ko po na may mga pumapasok na mga tao, tahimik nagdarasal, humaharap sa mahal na Birheng Maria ng Birhen ng Manawag. Siguro kung madidinig ko lamang po ang kanilang panalangin, yung kanilang paglapit sa mahal na ina, ay na kanilang pagtitiwala sa Diyos. Yung paglapit sa simbahan ay pagtitiwala sa Diyos. Yung bang pagpunta natin sa simbahan para magdasal, titanda ng paghahari ng Diyos. Titanda ng paghahari ng Diyos. Yung kayo'y nandito, nagsisimba sa likod ng sabi natin, medyo panghanib na maaring maranasan ninyo. Magkasakit, magkalipunga, di masiguro malulunod, makatapak ng matalim na bagay o ano pa man. Pero yung pagpunta dito, sa gitna na ganitong sitwasyon, ay tanda ng paghahari ng Diyos. Kung tatanungin tayo kung nasa ng paghahari ng Diyos, kung anong paghahari ng Diyos, nandito. Nasa sa atin, nasa sa inyo, maging sa mga taong tahimik na tumutulong, tahimik na gumagawa, tahimik na naglalaan ng kanilang kayamanan, ng kanilang oras para makatulong sa kanilang kapwa-tao. Kung bakit? Kasi naranasan na natin yung hirap pag nababaha. Alam natin yung karanasan ng nababaha. At alam natin, mahirap. Gusto natin na kahit papaano, yung bang mabawasan yung hirap ng iba, mapagaan ang kanilang mga dalahin sa buhay. Sa tuwing nagdarasal tayo ng Ama namin, narasal natin, mapasa amin ng iyong kaharian. Sa tuwing pinipili natin kung ano yung tama, sa tuwing ginagawa natin kung ano yung mabuti, ititanda ng paghahari ng Diyos. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
kay Mariang Birhen naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nagagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinang itaas sa Amang mapagmahal ang ating mga panalangin at ating sambitin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lagi nilang ipangaral ang halaga ng pagkakabilang ng pinaghaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang huwag mamayani ang pagkamakasarili, kundi ang pagbibigay ng sarili sa paglilingkod sa bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nagdarahop at aba, upang sila man ay makapakinabang sa yamang kaloob ng Diyos, hindi lamang ang ilan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga diocesanong pari, misyonero ng Mission Society of the Philippines, upang patuloy nilang ipalaganap ang paghahari ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang hanapin at pahalagahan natin hindi ang yamang lumilipas, kundi ang tunay na tatagal at maghahatid sa atin kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makamit nila ang paghahari ng Diyos sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Hanapin nawa namin sa mga bagay sa daigdig ang yamang nagmahaghahatid sa paghahari ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa iyo, Panginoon, ang pinapay at anak na iyong maloob, upang mulitain ang iyong buhay na inialay ng
Manalangin kay mga kapatido pangampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na isa rin nagmula ay kay aming niyahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong pagdingap ay magtaguin sa tanan at pagbabanal sa aming pamumuhay at sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag, namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahal laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at idenis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pininanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sariling buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkulong mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamanay nga sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Pumayo tayo, taglay ang paghahari ng Diyos sa ating puso upang ito ay ipalaganap. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salve Regina.